So ngayon, simulan po natin ang ating bagong topic ngayong araw ng Wednesday. Ang title po ng ating paksang tatalakayin ngayong umaga, Favor-Free Faith. Pakisulat niyo po sa inyong comment section, Favor-Free Faith. Isang pananampalataya na walang kinikilingan, wala pong kinakaligan, pantay-pantay, na nagmamahal at naglilingkod kung paanong tayo'y pantay-pantay na minamahal ng Diyos at pinaglilingkuran ng Diyos. Basahin po natin yung ating teksto. James chapter 2 verse 1. My fellow believers, do not practice your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of partiality. Dito po nagbibigay ng warning si Apostol Santiago na yung ating pananampalataya ay wag daw po natin gagamitin with an attitude of partiality. Ano ibig sabihin ng partiality? Showing favoritism, prejudice, and snobbery. So ito yung ating tatalakayin po ngayon, a favor-free faith. Na ang ating paglilingkod at pagmamahal ay kinakailangang walang favoritism. Walang prejudice. Hindi natin pwedeng husgahan ng tao at walang snobbery. Tandaan po natin, loving without levels, living without limits. Yan yung challenge sa atin ngayon. Na kapag tayo'y nagmahal, pantay-pantay. At kapag tayo po'y naglilingkod hanggang wakas, hanggat hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya treats everyone equally. Kung paanong si Lord walang pinipili, dapat tayo rin walang pinipili. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, minsan tayong mga lingkod ng Diyos. Minsan tayong mga mananampalataya ay guilty rin sa tinatawag po nating attitude of favoritism or partiality. Minsan dinajudge natin ang mga tao base sa kanyang mga itsura. We judge them based on their looks, based on their status, and even based on their vibes. Pero ang sinasabing maliwanag ni Santiago, faith and favoritism don't go together. Kung may tunay tayong pananampalataya sa Diyos, hindi pwedeng magsama ang tunay na pananampalataya na mayroong favoritism. Faith should never flex superiority. Kinakailangan equal ang love natin sa lakat ng tao. So meron po tayong tatlong bagay na tatalakayin upang lasalo nating maintindihan yung tinatawag nating favor-free faith. Be a bias breaker. Pakisulat nyo nga po sa inyong comment section, be a bias breaker. A believer, not a brother. Isang tunay na mananampalataya na nagmamahal ng pantay-pantay at naglilingkod ng walang kinikilingan. Ano yung tatlong bagay na dapat po nating bantayan para magkaroon tayo ng tinatawag nating favor-free faith? Number 1, cancel comparison. Number 2, cultivate compassion. And number 3, commit to consistency. Ito yung tatlong katotohanan na dapat natin tutukan to break the attitude of partiality. At para magkaroon tayo ng tinatawag nating favor-free, walang pinapabor ang pananampalataya. It's about comparison, compassion, and consistency. Kung handa na po tayong lahat, take note. Note takers are world changers. Isulat po natin ang lahat ng ating mapapakinggan, matututunan, at kung ano po yung nire-reveal sa ating Lord. Amen?
Simulan po natin. So point number 1, if we want to develop a favor-free faith, isang pananampalatayang walang pabor, number 1, cancel comparison. Stop sizing people. Sapagkat hindi pwedeng magsama ang tunay na pananampalataya na mayroong favoritism o pinapaboran. Comparing others based on their status or looks ay tanda ng tinatawag po nating spiritual immaturity. Again, kapag tayo pong lahat ng mga lingkod, anak, mananampalataya, ay may tinitingnan, merong favoritism, merong prejudice, merong snobbery, merong partiality, that is a sign of spiritual immaturity. Don't treat rich people better than rugged people. Hindi ko mo mayaman ay wini-welcome at tinatrato natin ng maganda at kakaiba sa mga mahihirap na tao lamang. Sa mga mayayaman, binibigyan natin ng VIP seat. Samantalang yung mahihirap, naka-standing ovation sila. And sad to say, minsan nangyayari sa loob ng simbahan yan. Na kapag mayaman, maganda ang damit, maganda ang sapatos, maganda ang forma, maganda ang suot, binibigyan natin ng special treatment. Pinapaupo natin sa maganda. Wala namang masama. Kaya lang, kapag nakita natin ang isang ordinaryong tao lamang, naka-standing ovation sila. Everyone is equal in Christ. Huwag po nating ibase ang value, ang worth ng isang tao sa itsura nila, sa forma nila, sa wallet nila. Hindi yan ang tamang sukatan ng value ng isang tao. Ang lahat ng tao ay valuable sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay na mahal ng Diyos. At lahat ay gustong maligtas ng Diyos. So if we want to have and develop a favor-free faith, isang pananampalatayang walang pinapaboran, isang pananampalatayang walang partiality, favoritism, prejudice, and snobbery, cancel comparison. Alam niyo kung bakit? Because comparison is the thief of joy. Kapag tayo po lagi natin sinukumpara ang ating sarili sa iba, kinukumpara ang iba't ibang tao, nanakawin yan yung saya't ligaya't kagalakan ng pakikipag-fellowship sa iba't ibang tao. So again, comparison is a thief of joy. At higit sa lahat, comparison is a killer of compassion. Kapag tayo po'y nabiktima at nahulog sa patibong ng comparison, favoritism, hindi lang yan nanakawin ang ligaya't saya ng pakikipag-fellowship sa kapwa, papatayin din yan yung ating pagmamahal sa isa't isa. So to develop a favor-free faith, cancel comparison. Lahat tayo espesyal sa harapan ng Diyos. Lahat tayo mahalaga sa harapan ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat ng individual. Ang sabi ng Bible, we are special people, peculiar. Out of 8 billion world population, lahat tayo unique. Lahat tayo iba-iba. Kahit kambal, magkaiba. Kahit bawat patak ng isno, magkaiba. Kahit mga ngipin natin, magkaiba. So, ibig sabihin lamang, lahat ay espesyal, lahat ay unique, lahat ay mahalaga, lahat ay mahal ng Diyos. Developing the favor-free faith, cancel comparison. Number 2,
cultivate compassion. Matapos nating kansilahin at alisin sa ating buhay yung pagkukumpara sa ibang tao, ito yung pagyamanin po natin. Let us cultivate compassion. See people as Christ sees them. Kailangan ng pagyamanin po natin ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Kung paano tayong minahal ng Diyos, dapat ganun din natin sila mahalin. Kung paano tayong pinapahalagahan ng Diyos, dapat ganun din natin sila pinapahalagahan. God's heart always beats for the broken. Alam niyo, ang tintig ng puso ng Diyos ay laging nasa mga mahihirap. We should not just look at them, but we should love them. Mahirap na nga, api na nga, kinukutya, hinahamak pa natin. True faith in Christ make us inclusive, not exclusive. Take note. Pakisulat ko po yan. Ang tunay na pananampalataya at ang tunay na anak ng Diyos at ang tunay na lingkod ng Diyos, our faith makes us inclusive, not exclusive. Ibig sabihin, lahat welcome. Lahat handa nating paglingkuran. Lahat handa nating mahalin. Lahat handa nating bigyan ng pagpapahalaga. Kaya ang tunay na pagmamahal walang pinipili. Ang tunay na paglilingkod walang pinipili. Inclusive, lahat damay, hindi exclusive. Jesus loved the least, the lost, and the last. Pansinin niyo po, no? Yung mga tinataboy ng mundo, yung mga outcasted, minahal lahat ng Diyos. Jesus loved the least, yung pinakaaba, pinakamababa, the lost, yung lakat ng naliligaw, and even the last, yung pinakahuli. So if Jesus did that, we should. Kung minahal ng Panginoon yung pinakaaba, minahal ng Panginoon yung mga naliligaw, minahal ng Diyos yung mga nahuhuli, dapat din tayong mga anak at lingkod ng Diyos is to love the least, the lost, and the last. Bakit si Lord? Tanggap tayo. Pero pag sa ibang tao, kailangan may checklist bago tayo i-welcome. Kaya pag dumadating ang mga tao sa simbahan, dapat lahat tanggap po natin yan. Welcome natin lahat yan. At ramdam dapat nila sa ating simbahan yung pagmamahal ng Diyos na walang kinikilingan. No favoritism, no prejudice, no snobism, and no partiality. Let us cultivate compassion. Lagi nating panalangin, Lord, increase my compassion. Lord, increase my love. If we cannot see Christ in the poor, we are blind to Him in the rich. Kapag hindi natin kayang makita ang pagmamahal ng Diyos sa mahihirap, binubulag tayo ng kayamanan at ng kabundakan. Kaya again, mga kapatid, the second principle to develop a favor-free faith, cultivate compassion. Kaya nga after service, nagla-love group tayo. Ang sarap ng patotoo na maririnig natin, Brad, sister, ate, kuya, salamat dahil sa iyo naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa iyo naramdaman ko yung kahalagahan ko sa Diyos. Ang sarap ng patotoo dahil sa ating love group, dahil sa ating ministry, dahil sa ating church, naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Yan po yung dapat nating i-develop. Yan po yung dapat nating i-cultivate. Cancel comparison but cultivate compassion. Amen. The last and final, let us commit to consistency. Anong ibig sabihin yan? Love everyone at all time, anytime, any place, every time.
Ang tunay na pagmamahal hindi lang sa loob ng simbahan. Whether we like or not, makikita tayo sa kalsada, sa palengke, sa trabaho, sa community, sa barangay. Ang tunay na pagmamahal po ng tinatawag nating favor-free faith kahit saan. Anong sabi ng James 2:8? Partiality is not a glitch, but partiality is a sin. Matinding revelation ito kay Santiago. Ng pagtatangi, yung favoritism, may pinapaborito tayong laging kausap, laging kasama. Samantalang ang daming kaluluwa yan, lalo na yung mga bago. Namimili ka ng kausap, namimili ka ng katabi, namimili ka ng kalab group, namimili ka ng pagpipray. Ang sinasabi ni Santiago, partiality, favoritism, prejudice, snobism, is not just a glitch. Hindi lang ito pangit na ugali. It is a sin, kasalanan. Kasalanan yung hindi mo ipinagpipray yung mahihirap, hindi mo nilalab group yung mahihirap, yung mga ordinaryong tao. Real faith is consistent in love. Hindi pwedeng may favoritism ang ating pananampalataya. Our love should be the same to all. Kilala man o hindi kilala. Cool man or cringe, close man o hindi. Consistency is the key to develop a favor-free faith. Dapat tuloy-tuloy. Hindi lang sa love life tayo consistent. Even dapat sa loving for others, consistent tayong lahat. Let our faith be full of favor, not full of favoritism. So ito po yung tatlong bagay na dapat nating tatandaan. If you want to develop a favor-free faith, isang pananampalataya na walang pinapaboran, walang partiality, walang favoritism, walang prejudice, walang snobism. Point number 1, cancel comparison. Burahin mo yan. Cultivate compassion. Magmahalan po tayo. And consistency. Tandaan po natin yun. Commit to consistency. Saan man tayo magkita, mananatili ang pagmamahalan, ang paglilingkod at pagpapahalaga. So in conclusion, James is reminding us, if our faith plays favoritism, it's a fake kind of faith. Kapag ang pananampalataya natin ay may kinikilingan, may paborito, may hinuhusgahan, may ini-snob, huwag nating pagmalaking pananampalatayang yan. Dahil ang pananampalatayang yan is a fake faith. Dahil ang tunay na faith is not fake. It is always fair. Pantay-pantay. Kung minahal ni Kristo ang mga outcasted, the least, the lost, and the last, mahalin po natin sila. And the challenge, let us check our heart. Are we loving people like Jesus loving the people? Or are we just liking people who are only likable? Minamahal ba natin talaga ang lahat ng tao gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin? O pinipili lang natin ang mga taong mamahalin natin? God, let us ask God to help us, to empower us, to enable us to love people not based on their face, on their fame, not even their followers. Humingi tayo ng lakas sa Diyos. Namamahalin natin ng tao hindi dahil sa kanilang mukha, hindi dahil sa kanilang kasikatan, hindi dahil marami silang followers. We will love them not because of their face, their fame, their followers, but we will love them based on our faith. So kapatid, kaibigan, tandaan po natin ito. The ground is level
at the foot of the cross. Sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ay pantay-pantay. Walang VIP. Walang BVIP. Very important person, very, very important person. Walang mayaman, walang mahirap, walang mangmang, walang matalino, walang probinsyano, walang taga-syudad. The ground is level at the foot of Christ. Alam niyo kung anong tingin sa ating lahat ni Lord? Sinners saved by grace. Lahat tayo'y pantay-pantay na makasalanan na naligtas ng kanyang biyaya. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang mangmang, walang probinsyano, walang taga-syudad. Walang magandang damit, walang hindi ordinaryong damit. Walang bata, matanda, babae, lahat tayo'y pantay-pantay. At ang itinuturo lamang sa atin ng Diyos, a favor-free kind of faith. Kung paano tayong minahal ng Diyos, mahalin din natin ang lahat ng tao. And this is the second commandment, second of the greatest commandment of all time. Loving our neighbors as God loves us. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nakakaramdam na para kang outcasted, para kang itinatangi, para kang isinasantabi, na para kang hindi in, tandaan mo ito, mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Importante ka sa Diyos. God is not mad at you. He's madly in love with you. At kung nais mong maramdaman at maranasan ang pagmamahal ng Diyos, nais mong maranasan at maramdaman ang pagpapahalaga sa iyo ng Diyos, 2,000 taon na nakalipas, siya'y napako sa krus, hindi para sa kanyang sarili, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Dahil ayaw niya na tayong lahat ay mapahamak, ang gusto niya tayong lahat ay maligtas. Nais mo bang maranasan ang pagmamahal ng Diyos? Nais mo bang maranasan ang kabutihan, katapatan ng Diyos sa iyong buhay? Sabihin mo lang, Panginoong Hesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo po ako at gamitin mo kong daan ng iyong kaligtasan at daan ng iyong pagmamahal. Simula sa araw na ito, no longer my will, but let thy will be done. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay taus-pusong sumunod sa panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. Isa ka lang binagong nilalang. Lahat ng lumang ikaw na pangit noon ay wala na, ang lahat ay bago na. And this is not the end, this is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy kang maipanalangin at patuloy kang makapakinig na salita ng Diyos, sa ating comment section, ilagay mo lang ang iyong kumpletong pangalan, address, at contact number. Meron po kaming misyon na bawat pamilya maging kapilya, bawat tahanan maging sambahan. Kung bubuksan mo ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina, 30 minutes a day, once a week, pwedeng online or on-site sa ating comment section, sabihin, lagay mo lang yung complete name, address, contact number, at may kukonek sa iyo. Ang sarap po ng ating tahanan, nagiging sambahan, ang ating pamilya, nagiging kapamilya. Pwede tayong manalangin, pwede tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang patuloy mong maranasan ang pagmamahal, ang pagpapahalaga,
ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa iyong buhay.